magsasaya sa piling mo. Panginoon, wakas ang iyong pag-ibig mula pa noon. Kaya ngayon muling maawi sa kabutihan mo, sa kabutihan mo.
Thank you, Lord God. Hallelujah. Walang hangganan ang iyong katapatan. Di ka nagkukulang, ikaw ang tahanan at kapahingahan. Walang hanggan ang iyong katapatan, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pinababayaan. So napakagandang mensahe sa pamamagitan ng awitin, yung pong ating inawit po ngayon na tunay nga na kailanman si Lord tapat. Hindi man tayo nagiging tapat sa Kanya paminsan-minsan o kadalasan, pero yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, tapat magpakailanman. God is good, and all the time, God is good. Sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. Muli palakpakan po natin ang music team. Ito pong awitin po na ginawa po nila ngayon, hindi po ito isang ordinaryong awit. Masterpiece po ito para sa akin. Napakaganda po nung pagkakasulat ng mga lyrics po niya. At the same time, yung pong pagdating po doon sa melody, kanina nga ilang beses kong tinanong si Jen kung compose ba ito ng music, compose ba ito ni Jayan, sabi niya opo. So, tingnan po natin yung biyaya dito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng awitin na ipapahayag po yung kanyang kadakilaan at katapatan sa bawat isa. Ang ganda-ganda po ng kanta. Jesus, ikaw ang hari, Panginoon, wagas ang iyong pag-ibig mula pa noon. Kaya ngayon nagpupuri, umaawit sa kabutihan mo, sa kabutihan mo. Walang hanggan ang iyong katapatan, di mo iiwan pababayaan kailanman. Walang hanggan ang iyong katapatan, di nagkukulang, ikaw ang tahanan, kapahingahan. Magalit man ang alon, di mo hahayaan. Sa gitna man ng unos, ikaw ang kapayapaan. Ika'y walang katulad, noon, ngayon, at magpakailanman. So dito pa lang po sa awit po natin, isa na po itong nagmi-minister sa buhay ng bawat isa sa atin na palaging po nating alalahanin yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya palagi po natin masasabing, God is good. And all the time, God is good. So muli, palakpakan po natin ang music team sa biyaya po ng Panginoon. More songs to compose. Hanggat may buhay ang mga nasa music team, gagawa at gagawa pa rin ng kanta ang bawat isa sa kanila. So, naano lang po talaga ako na-amaze po ako doon sa kaninang pinapractice nga po nila ito. Kumbaga, kakaiba ito sa mga narinig ko na mga awit ng papuri. Parang offbeat ang dating, pero pagdating doon sa arrangement niya, ang ganda-ganda po talaga. So, salamat sa Panginoon sa buhay ng ating music team. Amen. Ang gagaling nyo. Hallelujah. Last week, natalakay po natin yung pong gagawin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Yung I am the Lord, your God, and I will make it happen. Ito po ay nasa sa Isaiah 60 verse 22. So, alam ko po lahat po tayo naniniwala na takdang oras o takdang panahon ng Panginoon, lahat ng mga bagay na inaasam natin na mula din sa Kanya, ito nga ay Kanyang ipagkakaloob sa takdang panahon o takdang oras niya. Hindi natin oras. So ngayong umaga, ang pag-aaralan naman po natin ay kung gaano ba kahalaga
yung pong meron ng nauna sa atin. Ibig sabihin, meron yung naunang nag-lead sa atin. Napakahalaga na po yung meron pong nangunguna. Halimbawa na lamang po sa pamilya, kung ito po ay bagong kasal at magkakaroon pa lang sila ng unang anak, parang ito yung magiging modelo nila, yung panganay. Bakit? Dahil sa mga susunod na pagkakataon, kung sila ay magkakaroon uli ng anak, makikita nila kung ano ba yung ginawa nilang pagpapalaki doon sa kanilang anak na tama, at makikita rin nila kung ano ba yung nangyari doon sa pagpapalaki nilang ng anak na medyo hindi siya maayos o hindi maganda. So nagiging pattern yung una, nagiging modelo, nagiging isang ehemplo doon sa mga susunod na magiging anak nila. So nakikita po natin dito yung kahalagahan ng meron talagang nauuna o tagapanguna sa atin. Ganon din po, halimbawa dito na lamang po sa church. Kung walang tagapanguna sa church, asahan po natin na magiging magulo po ang lahat. Hindi siya magiging maayos, wala siyang patutunguhan, at wala siyang wala siyang direksyon. Kung titignan po natin itong litratong ito, sa panahon po namin noon, nung 90s, meron po kaming mga training na pinagdaanan. Ito po yung sa CAT. Hindi ko lang po alam sa ngayon kung meron pa yung CAT 1 o Citizens Army Training 1. Pero nung kapanahunan po namin, kapag kami po ay pupunta sa isang lugar, meron po kaming pinapaunang isang leader. Ito po yung nag-i-scout doon sa lugar. Siya po yung tumitingin kung saan kami dapat na dumaan, kung saan ba yung malapit, kung saan ba yung maayos, at kung saan ba yung mas mapapadali yung pupuntahan namin. So ito po yung scout na tinatawag. Siya yung taga-panguna. At kapag dating niya, pag dumating po siya doon sa kampo, sasabihin niya doon sa mga leader o sasabihin po niya doon sa platoon na dito dadaan lahat. So ibig sabihin, dahil meron ng nauna, alam na niya kung saan yung pangit na daan, alam na rin niya kung saan yung magandang daan, ituturo siya ngayon doon sa magandang daan na pinuntahan na niya. So ibig sabihin, pamilyar na doon sa dadaanang lugar. Kadalasan po kasi mula NRMC, pupunta kami ng Rangayan. Diyan po yung Kulibangbang. Diyan po yung na tinatawag na bivouac na tinatawag sa CAT. So dadaan kami rito sa may anong tawag dito? Dito sa may NRMC, papunta rito sa Kaburnay, papunta doon, dire-diretso, Coral, Magallanes, Patalan, Dapdap. Diyan ang daan namin, doon sa mga bukid-bukid. Pagkatapos, dire-diretso yun, hanggang sa makarating kami doon sa lugar na Kulibangbang, kung saan doon kami magpapahinga. So alam na namin kung ano yung magandang lugar, at alam namin kung ano yung hindi maayos na lugar. So talagang napakahalaga yung pong merong mga tao na nangunguna sa atin, o meron yung taong nagsisilbing leader para siya ay sundan natin. Katulad halimbawa rin po nitong obstacle course ng hanging bridge. Pag meron po kayo nakikitang ganito, meron pong technique kung paano kayo dadaan sa ganyan. Siyempre, sa first time, hindi niya alam kung paano siya tatawid sa ganyang hanging bridge. Kapag merong nauna sa kanya o merong trainer na nagpakita kung paano yung gagawing pamamaraan para mapadali na makarating doon sa dulo,
ituturo niya ngayon. Ililid niya ngayon yung mga tao na susunod po sa kanya. So ang technique po dito sa ganitong lubid, hindi po dapat diretso ang paa. Dahil may posibilidad po na madulas yan. So ituturo ng trainer na kailangan ng paa ay nakaganito sa lubid. Nakaganyan. Nakapael siya. Para yung kakapitan ng paa, mas malapad kesa sa nakadiretsyong paa. So ayan yung kahalagahan na merong mangunguna. Kahalagahan ng merong maglilid sa mga ganitong obstacle. Akala ninyo madali yan, mahirap din po yan. Lalo na't mali. Sa NRMC, ang hanging bridge namin tinatawag ay isang lubid na padiretso at meron dalawang hawakan. Mayroong ekes-ekes doon sa gitna at yun yung tatapakan mo para hindi ka madulas. So yan yung mga tinuturo namin noon nung kami ay nagkakatuan pa. At ganito din, kung meron kayong pupuntahang lugar at hindi ninyo alam kung saan kayo dadaan, meron yung mga tao na mauuna muna. Para sasabihin nila na dito sa lugar na to, hindi ka pwedeng dumaan dahil dead end na siya. Wala ka ng lulusutan, wala ka ng papasukan. So yan yung mga bagay na dapat po nating alalahanin o dapat po nating palaging intindihin. At ang magandang balita, sa lahat ng mga bagay na naranasan natin sa buhay at mararanasan pa, meron na pong nauna sa atin. The Lord goes before you. Ito po yung title ng message po natin ngayon na sa Tagalog, ang Panginoon ay nauna na sa iyo. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na bilang Kristiyano wala na tayong pagdadaanan na hirap. Nakita natin yung buhay o naging buhay ng ating Panginoon mula una hanggang doon sa huli. Nakita natin yung kanyang ginawa at nakita natin yung kanyang mga ginawa doon sa mga taong lumapit sa kanya. So ganito po kahalaga yung merong nauna. At ang sabi po sa Isaiah 45 verse 2, basahin ko na lamang po. I will go before you and I will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. Ako ang maghahanda ng iyong daraanan. Ito po ay isang pangako ng ating Panginoon sa mga Israelita. Mga bundok do'y aking papatagin. At sa mga lunsod, mga pintong tansoy, aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ibibigay ko sa iyo ang nakatagong mga kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mong ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumawag sa iyo. So ito yung pangako ng ating Panginoon sa atin. Marami tayong mga obstacles talaga na pagdadaanan sa buhay. Pero ang sabi ni Lord, kaya natin at mapagtatagumpayan natin lahat. Hindi mauuna ang isang tagapanguna kung hindi niya, o hindi maganda yung merong mangunguna na isang tagapanguna at hindi niya may i-share sa iba, yung sa susunod sa kanya, yung mga na-experience niya dun sa pinuntahan niya. Si Lord, pinapakita niya na sa atin. Pinapakita niya na sa atin yung pwedeng mangyari sa atin na talagang victory naman ang talagang pupuntahan ng bawat isa. Pero katulad ng madalas ko nga pong binabanggit, pinakita ng Lord ang simula, pinakita ng Lord ang katapusan, at ang nasa gitna ay hindi niya ipinakita sa atin. Dahil sa gitna, dito tayo patuloy na sasandig sa Kanya, dito tayo patuloy na maniniwala, at dito tayo patuloy na matututo sa mga bagay na ninanais niya natin na dapat nating matututunan. So ganon kahalaga ang may tagapanguna. Merong guide, inaayos niya yung may mali. Kapag may naglilid, nakikita niya kung ano yung magiging problema. Kaya sabihin po ninyo sa inyong katabi,
may nauna na sa'yo. Ang mga Israelita, sa totoo lang po, makakapasok po talaga sila sa Promised Land. Talaga po sanang makakapasok sila noong una. Kaya lang ang nakapangyari, mas pinaniwalaan po nila yung chismis ng mga naunang mga tiktik. Ang sabi ng 10, hindi nila kaya, masyadong malaki yung mga tao ron, mga higante. Eh, ang nakita naman nung iba, kayang-kaya natin. Pero sino ang pinaniwalaan? Mas malaki yung bilang nung mga nagsabi ng negatibo, kaya yun yung mga pinaniwalaan ng mga Israelita. Hindi sila nakapasok doon sa Promised Land na dapat sana ay makakapasok sila. Sila ay naging alipin. Ang mga Israelita ay hindi galing sa mga kilalang pamilya. At ngayon sila ay nasa disyerto. Kung sakali man sila ay salakayin ng kanilang mga kaaway, kulang ang kanilang bilang, kulang ang kanilang kaalaman. Pero meron pong ginawa ang ating Panginoon dito. Mainit, walang tubig, walang pagkain. Kaya nga hindi nakatiis si Lord Ginamit niya si Isaiah. At ganun nga, sinabi niya, ako ang maghahanda ng iyong daraanan. Ito lamang po yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Ito po ay past tense na. Hinanda na ni Lord yung mga dadaanan natin. Dadaanan talaga natin. So hinanda na lahat ni Lord yan. Wala na tayong excuse. Kung ano yung mararanasan mo, hinanda na ni Lord yan. Bakit hanggang ngayon nandito ka pa? Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Kasi marami ka na pinagdaanan na hinanda ni Lord at napagtagumpayan mo hanggang sa ngayon. Kaya huwag tayong matatakot. Kahit na merong mga nangyayari sa paligid natin, kagabi lang nagkaroon tayo ng konting lindol dito pero sa ibang lugar, medyo malalakas po siya. Nakakatakot po bang lindol? Nakakatakot yan pag mabibigla ka. Kaya ito po yung babanggitin ko po sa inyo, kapag meron po tayo na experience po na ganyan, wag po nating hahayaan na yung takot yung manguna sa atin. Maging kalmante po tayo para malaman po natin kung ano yung mga hakbang na gagawin natin. Kasi kapag inuna po natin yung taranta, baka mamatay ka po kaagad. Kaya kailangan maging kalmante po tayo. Ito yung tinuturo sa atin ni Lord sa lahat ng bagay. Nung siya ay pinahihirapan, hindi siya lumaban. Naging kalmante lang siya habang siya ay nahihirapan. So bukas, October 13, hindi ko alam kung meron sa inyo ang nakabasa na naman na meron na namang mangyayari bukas. Ito yata yung pang-apat na rapture na. At hanggang ngayon, magkakasama pa rin po tayo. Napakahalaga na meron tayong naririnig na mensahe ng Panginoon at ini-encourage tayo na huwag mag-alala. Si Lord, katulad nung inawit natin kanina, kailanman hindi Kanya naiiwan. Yung Espiritu ng Diyos sa'yo, kahit na ano pa yung ginagawa mo, nandyan na yan. Kaya hindi ka dapat matatakot. Kasi hindi ka niya iiwan. At sa oras ng kagapitan, hindi ka niya pababayaan. The Lord goes before you. Nauna na sa iyo ang Diyos. Merong mga bagay na pinagdadaanan ng bawat isa. Obstacle, sitwasyon doon patungkol sa kalusugan, medyo nakaka-alarma rin yan. Pero anong sinabi ng ating Panginoon dito? Lahat tayo ay pinagaling na, ang kailangan lang natin ay magpahinga. Sa finances, pwede rin merong pinagdadaanan sa relationships. Maaring hindi kayo okay ngayon na mag-asawa, maaring hindi kayo okay ng iyong mga anak, pero lahat ng bagay ay sinasabi ng Panginoon, maaayos din yan. Ang Biblia o ang salita ng Diyos
Hindi pa tayo isinisilang sa henerasyon natin ngayon, nandyan na yan. Paalala na yan. Ano pa yung pinapaalala rito ng ating Panginoon? Marami kang ang pagdadaanan, pero ang sabi sa Romans, walang sino man ang makapaghiwalay sa akin sa aking pag-ibig. Sinabi na ito ni Lord noon. Sinasabi niya ulit ito ngayon at malamang bukas sasabihin niya po ulit. Kaya nauna na sa atin si Lord. Alam niya kung ano yung mararamdaman mo. Alam niya kung ano yung mararanasan mo. Alam niya kung ano yung mga dadating na problema sa'yo. Pero sinasabi niya ulit sa atin, lahat yan malalagpasan mo. Kasi nalagpasan ko. Kung i-imaginein po natin, kung wala kaya ang Espiritu ng ating Panginoon sa atin, kung sakali lamang po akong imaginein po natin, nasaan po kaya tayo ngayon? Maaring lahat tayo ay hindi po maganda ang buhay. Lahat po ba tayo magandang buhay ngayon? Maganda po ang buhay natin lahat. Kukunti lang yung sumasangayon. Maganda po ba ang buhay natin ngayon? Hindi ko kayo pinipilit. Pero kung alam po ninyo na magandang buhay po ninyo, sasagot kayo ng amen. Nakikita kasi natin kaagad ito eh. Tingnan muna natin si Lord. Kapag nakita mo si Lord, kapag si Lord yung nauna, talagang magandang buhay mo. Pero kapag nakikita mo itong sandamakbak na bundok dito, na problema mo, sasabihin mo sa sarili mo, hindi magandang buhay mo. Lahat po ng naririnig natin na magagandang bagay, tanggapin mo. Lalo na kapag sinabi ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na pagpapalain kita, tanggapin mo. Huwag kang makikipag-argumento. Sabi mo, pagpapalain na mo ako, bakit ganito yung nararamdaman? Wag po tayong makikipag-argumento kay Lord. Sang-ayunan mo. Two heads are better than one. Sang-ayunan mo, ikaw ang Panginoon, ikaw at ang Espiritu ng Diyos, sang-ayunan mo kung ano yung sinasabi niya. At yun yung mangyayari sa buhay mo. Ako'y magpapauna sa iyo at papatagin ko ang mga bako-bakong landas. Ito po ba'y bundok ng karamdaman, bundok ng depresyon, adiksyon, pananalapi, hindi magandang relasyon, o yan ba'y bundok na pasaway mong mga anak? Sa kapanahunan po natin ngayon, napakarami na pong improvement na nangyari. Ang gaganda po ng mga kalsada po natin ngayon. Yung pong mga bundok, katulad halimbawa po dun sa lugar ng Marikina, yung dating mga bulubundukin, ngayon ay patag na. Yung pong Bible, o yung salita ng Diyos, na isulat na ito, bago pa ba nila patagin yung bundok na yon. So, ibig sabihin, nangyayari talaga yung dapat na mangyari na sinabi ng Panginoon. Ngayon, hindi na sila umaakyat ng bundok para tumawid lang at makapunta sa baba. Diretso na yung daan. Katulad na lang yung mga daanan natin ngayon. Puro sementado na. Hindi na mahirap dumaan. Samantalang noon, napakahirap dumaan, bako-bako, maputik, malalalim yung mga butas. Nakita na ng Panginoon na nahihirapan tayo noon. Kaya gumawa siya ng paraan para maayos lahat yung dapat na ayusin. Hindi ba yung buhay po natin pinadadali? Pinadadali. Dati ang hirap-hirap, ngayon pinadadali na. Katulad ng halimbawa, yung mas halimbawa na lang dun sa mga, ano na ba yung patalastas kagabi? Yun na yun. Dati ang pansit canton, talagang niluluto ng maayos. Di po ba? Sino kumakain sa inyo ng pansit canton? Lahat tayo kumakain yan. Pero ngayon, nilalaga mo na lang. Dati-dati, ang mga kabataan noon, pinapawisan. Pero ngayon, papawisan na lang sila kapag umiiyak sila. Ang mga kabataan noon, masayang naglalakad, pauwi galing sa eskwela. Yung mga bata ngayon, tapat na nila yung eskwelahan, tinatamad pa sila na maglakad.
So tignan po natin yung pagbabago. Alam ba ni Lord ito? Alam ni Lord ito. Kaya pinangungunahan na niya tayo na ang panahon talaga ay magbabago. Magbabago yung mga pananaw ng tao, magbabago lahat yung mga nasa paligid natin, at magbabago pati yung mga katabi mo. Alam ni Lord lahat yan. Hindi ito isang napakalaking sorpresa para sa Kanya. Kaya nga palagi binibigyan po niya tayo ng isang magandang paalala na kailangan po natin talagang magtiwala sa Kanya at hindi kung kanino pa man. The Lord goes before you. One touch of God's favor can change everything. Isang hipo lang ng Diyos, pwedeng mabago ang lahat. Maging tapat lamang po tayo at magtiwala sa Kanyang perfect timing. The Lord your God will make it happen. Kaya nga, yung pangako niyang yon, gagawin at gagawin niya, at siya yung nauna na sa iyo. God is bigger than all of our problems. Sa buong kasaysayan, ang Panginoon talaga yung nakaranas ng pinakamabigat na problema. Hindi ikaw. Si Lord po talaga yung nakaranas ng pinakamabigat na problema. Pero, nakita niya yung kalakihan ng Diyos, nakita niya yung kayang gawin ng kanyang Ama, at nakaya niyang lahat yung dumating na pagsubok sa Kanya. So, napakabuti po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Lagi mong tatandaan. Kasi ngayon, may problema ka eh. Kasi ngayon, meron kang iniisip eh. Tapos ngayon, hindi mo alam kung ano yung solusyon. Ulitin ko po sa iyo, nauna na si Lord sa iyo. Alam niya yung kailangan mo bukas. Hindi pwedeng hindi niya alam. Alam niya yung kailangan mo ngayon, lalong higit, alam niya yung kailangan mo bukas. Nakahanda na yan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang bibitiw. Lahat ng bagay mayroong pagbabago. Tignan po natin itong lugar na ito, yung sinasabi ko po kanina. Dati, ilang taon nang lumipas, o ilang taon nang nakaraan, pangit yung kalsadang yon. Tapos, nung sumunod na mga panahon, talagang mayroong malaking pagbabago. Naging maayos, naging maganda, at nagkaroon din ng mga design ang paligid. Sinong naniniwala sa inyo na mayroong pagbabago? Ito po yung mga panahon na hindi pa po uso yung only rice o yung ginugutom pa yung mga tao. Tingnan po ninyo, ang music team noon. Tama-tama, nandito si Sir Johan. Tingnan din po ninyo. Si Tintin, kalahati lang noon. Asan si Tintin? Hindi pa tapos yan. Ay, yun ang nakita, Bok. Yan yung mga music team noon. Tingnan nyo, music team ngayon, tingnan nyo yung mga music team noon. Titigan nyo, at titigan nyo sila ngayon. Wag muna yan. Maganda ba yung mga music team noon? Pambira kayo. Huwag niyong ilaglag. Sino nagsabing hindi? Yung music team noon maganda.
Pero tignan nyo yung music team ngayon. Mas maganda ngayon. Alam ba ni Lord na mangyayari yan? Alam niya. Alam ba niya na si Tintin, yung kapayat-payat nun, tataba ngayon? Alam niya. Si Faith na payat na maitim, ngayon medyo pumuti na. Alam ni Lord na mangyayari yan. Sa susunod na pagkakataon, yung music team na papalit dito sa mga to, mas lalo silang maganda. Kasi sa darating na panahon, old fashion na rin kayo. Kaya tignan po natin yung involvement. Tignan natin yung ginagawa ni Lord sa atin. Lahat merong pagbabago. Nauna na siya dahil alam niya mangyayari ito. Dati-dati ang mga music team nun, hindi sila naglalagay ng aswete sa mga labi. Ngayon, naglalagay-lagay na sila, pinagkakagastusan nila. Tignan ninyo yung mga pagmumukhang yan, no? Tignan niyo mabuti. Kaya yun yung ginagawa. Si Makmak, tignan nyo. Pag nakita nyo si Makmak ngayon, masasabi nyo bang si Makmak yan noon? Hindi. Kasi kung pogi siya noon, mas pogi siya ngayon. O, tignan nyo na lang yung nasa gilid, yung nakakulay blue. Gwapong-gwapo na yun noon, mas gwapong-gwapo pa siya ngayon. O. Ayan sinasabi ko sa inyo eh. Anong sino yan? Sino yan? So mayroong pagbabago sa lahat. Alam ni Lord na mangyayari yan. Alam ni Lord na mababago lahat ang itsura natin. Dahil paganda ito ng paganda. O, nung panahon ba noon, meron bang paganyan-ganyan? Wala. Nung mga panahon nun, tatayo lang, magpapapicture, parang graduation. Ganyan lang. Pero ngayon, may mga posing-posing na. Alam ba ni Lord na mangyayari yan? Alam ba niya kung ano yung makakaganda sa atin? Alam ni Lord. Ang hinahanap ko si Eloisa nung hindi ko makita-kita talaga eh. Kasi meron si Eloisa nung na payat na akala mo hindi kumakain eh. Tinignan ko to sa music team na GC. So tignan po natin sila. Kagugwapo, kagaganda. Yan yung noon. Mga dating mga kabataan. Tignan nyo sila ngayon. O, tignan nyo sila noon. Titigan nyo muna bago ko ilipat. Tignan nyo si Sister Rosie noon, no? Tignan nyo si Sister Rosie noon. Pagod na pagod. Ano? Oh. Tignan nyo naman si Sister Rosie ngayon, fresh na fresh. Alam ni Lord yan. Kaya huwag kayong magtataka kung merong mga pagbabagong nangyayari sa atin. Dahil alam ni Lord kung ano yung in ngayon. Sister Alice, nandyan ba? Ayun, Sister Alice. Tignan nyo yung taba ni Sister Alice ngayon, sa ganda ng katawan ni Sister Alice. Saan kayo maganda? Diyan o ngayon? Sige. Oo, kita nyo? Kung maganda siya noon, mas maganda siya ngayon. Tignan nyo, marunong na rin siyang mag-headband ngayon. Oh, mas bata ang itsura. Alam ni Lord lahat yan. Alam niya na mangyayari itong mga ganitong pagkakataon na mababago ang lahat. Mababago ang anyo natin, mababago lahat ang building, mababago lahat yung mga nasa paligid mo. Tingnan pa po ninyo yung iba. Yan yung noon. Natuto tayo dyan. Di po ba natuto tayo sa ating nakaraan? Kung dati-dati hindi ka marunong kumain ng 3 times a day, natuto ka doon dahil payat kang tignan. Ngayon, kumakain ka ngayon 6 times a day.
Eto tayo ngayon. Tignan nyo yung mga pagbabago. Yan tayo ngayon. Yan yung ginawa ng Diyos sa atin ngayon. So ngayon sabihin nyo, si Lord ba hindi gumagawa sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Gumagawa. Oh. Hindi ba't magaganda at mga gwapo? Ito pong susunod na larawan, ito po ay isang dinamita. Ito po ay ginagamit ng mga ibang mga nanunungkulan sa gobyerno kung meron po silang aayusin na mga daan. Yung pong mga bundok-bundok, kahit sa minahan, ito po yung ginagamit nila para mapantay yung bundok kahit na gaano ito kataas. Itong dinamitang ito, kung ihahalin tulad o kung ibabase po natin sa ating panahon ngayon, ang dinamitang ito po yung salita ng Diyos na babago sa buhay ng bawat isa. Tayo ay nagbago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lahat tayo nabago dahil sa salita ng Diyos. Hindi ka nabago dahil sa asawa mo, hindi ka nabago dahil sa girlfriend mo, hindi ka nabago dahil sa katabi mo, nabago ka dahil sa salita ng Diyos. Pati yung mga pananaw mo, binago ng salita ng Diyos. Siya ay nauuna na sa iyo para patagin ang iyong daraanan. Ngayon, ang lahat ay titingin sa iyo at makikita nila ang pagpapala ng ating Panginoon. Merong ilan dito sa atin, o maaaring karamihan dito sa atin, maaaring ang tingin sa atin ng iba ay maliliit. Tingin nila sa atin, hindi tayo aasenso. Pero ang ipakikita sa kanila ng Diyos, yung mga taong naglilingkod sa ating Panginoon, mababago lahat ang buhay, magtataka po sila. Yung mga taong namamahiya sa iyo noon, darating araw, mapapahiya sila. Dahil nakikita nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Huwag po nating bibitawan yung mga pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun lang po yung magiging kalakasan natin. Yun lang po yung magiging katatagan po natin. At yun lamang po yung magiging silbing ilaw natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya ipinakita na sa atin ng Diyos kung ano yung mangyayari. Hindi ba nakasaad sa Bible o nakasulat sa Bible, merong mga bansa na magkakaroon ng digmaan. Bansa sa bawat o sa ibang bansa, hindi po ba't nangyayari na ngayon? Nangyayari na po ngayon. Bakit pa kayo nagtataka? Di ba nakasaad din sa Bible, mag-aaway ang magulang, anak, magulang sa kapatid, anak sa magulang. Di ba nakasulat din sa Bible yon? Tapos nagtataka kayo ngayon, bakit mayroon nag-aaway-aaway na ganito? Pinakita na sa atin ito ni Lord. Bakit niya pinakita doon sa Biblia? Para hindi natin gayahin. Para hindi natin, para iayos natin yung buhay natin ngayon. Normal lang yung kuminsan nagkakaroon tayo ng hidwaan. Pero hindi naman ito nagtatagal dahil alam na natin kung ano yung tama. Tama po ba? Kaya minsan, ang sabi ng Panginoon, magpakababa tayo. Maging mapagkumbaba tayo. Pero kadalasan, dahil tatay ka, dahil nanay ka, hindi ka marunong humingi ng tawad dun sa nakababata sa'yo. Yung iba naman, dahil meron kang pinag-aralan at yung kapatid mo, yung magulang mo ay wala, kung pagsalitaan mo na ay hindi maganda, so hindi po nagiging balanse. Kaya nga sinabi na po yun ng salita ng ating Panginoon. Yun yung magiging guide po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alam nga ni Lord kung ano yung mangyayari sa atin eh.
At kailangan lang na magtiwala tayo sa Kanya. Gaano po kahalaga yung meron po tayo napapakinggan ng salita ng Diyos? Ngayon, kung mapapansin po ninyo dito sa church, madalas pong pinopromote yung YouTube channel natin. Like, comment, share. Ito po yung paraan ng evangelism po ngayon. Yung paraan po kasi ng evangelism noon, bagamat wala naman po tayong tutol dun sa mga gumagawa nito ngayon, okay lang din po yon. Dati kasi, napagdaanan po namin yung talagang magbabahay-bahay kami. Umaga service, pagdating ng hapon, talagang nag-evangelize kami sa matatalaib. Ganun yung gawa namin noon. Yun yung mga panahon noon. Pero meron pa nga rin gumagawa ngayon. Wala pong problema yon. Okay din po yon. Pero dahil nasa bagong henerasyon nga po tayo, alam ni Lord yung mga mangyayari at mga pagbabago na magaganap sa mundo. Kaya nalikha itong lahat ng mga bagay nito, pati mga gadget natin, nalikha yan dahil may mga purpose yan. Ang pamamaraan ng evangelism ngayon ay nasa social media. So kailangan suportahan po natin yan, lalo na yung channel po natin. Suportahan po natin yan dahil ito'y pamamaraan po ng evangelism sa panahon ngayon. Mayroong isang tao, ewan ko po kung narinig nyo na po itong kwentong ito eh. Meron pong isang tao na naging alcoholic mula 12 years old. So 12 years old, umiinom-inom na po siya. Yung tatay niya, nakagistan niya na umiinom. Yung lolo niya, nakita pa rin niya na umiinom. Kaya sa kanyang pananaw, ito ay normal na lamang sa pamilya nila, lalo na sa mga kalalakihan. Ang alam niya at natanim sa isipan niya, ito ay magiging mana-mana. Sinubukan naman niyang ihinto, pero hindi niya nakayanan. Hanggang sa dumating po siya dun sa puntong merong nag-advise sa kanya na may istasyon na ganito na makikinig siya sa radyo at pakinggan niya ito sa ganitong oras, sa ganitong araw. So ito naman po ay nakapangyari. Pinakinggan niya, at napansin po niya sa kanyang sarili, sa loob ng 6 na buwan, ay hindi na po siya nagtitake ng alcohol. So alam ni Lord kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Alam niya kung kailan ka magbabago, alam niya kung paano niya babaguhin yung buhay mo, alam niya kung ano yung mga bagay na dapat na kailangan mo. Nauna na nga siya sa atin eh. At lahat ng mga bundok na nakaharang sa ating daan, ito po ay kanyang pinatag na. So I gave you a land on which you did not toil. Hindi mo pinaghihirapan, hindi mo binubungkal. And cities you did not build. Mga lugar na kung saan pwede kang pumunta na hindi ikaw ang nagtayo. At ikaw ay namumuhay, kumakain ng masagana doon sa mga bagay na ibinigay niya sa iyo. Magkakaroon ka ng mga gamit na hindi mo binili. Magkakaroon ka ng bahay at lupa o lupa at bahay na hindi mo binili. Magkakaroon ka ng sasakyan na hindi mo binili. Magkakaroon ka ng mga pagkain na hindi mo binili. Ito po nasa Bible po lahat yan. Matatagpuan po natin sa Bible lahat yan. Kaya ini-encourage tayo ni Lord na magpatuloy lang tayo doon sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Before they call, ikaw ito. Bago ka tumawag, sasagutin na kita. So, ibig sabihin, dinadial mo pa lang, sinagot na kagad ni Lord. Nagsasalita ka pa lang, narinig ka na ni Lord. Mahirap tanggapin kung minsan, lalo na't kung meron kang pinagdadaanan, yung mga ganitong salita.
na dumarating sa'yo, hindi pa ako tumatawag, sinasagot niya, bakit wala pa ako nakikita? Hindi pa ako nagsasalita, naririnig niya. Paano niya nalalaman? Omniscient, omnipresent ang ating Panginoon. Alam niya kung nasaan ka, alam niya kung ano yung kailangan mo, at alam niya kung kailan niya ibibigay ito para sa iyo. Sabi ko nga sa inyo, noon talaga ang gusto naming maging anak, dalawa. Pero hindi namin alam nga na kung kailan niya ibibigay yung bunso. So napakatagal na panahon, 14 years, ang tanda ng panganay doon sa pangalawa. Pero sinabi namin lalaki. Ginawa naman ni Lord na lalaki. So alam ni Lord kung kailan niya ibibigay sa'yo. 14 years, bakit parang katagal yata? Dahil alam niya, doon mo kailangan yung anak mo. So mabiyaya ang ating Panginoon. Are not two sparrows sold them for a penny? Tignan na lamang po natin yung ano na sa Bible na yan. Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. Lahat yan inaaruga ni Lord. Pansinin po ninyo ang mga ibon. Hindi yung nakakulong. Yung mga ibon na nakawala. Sino yung nagpapakain sa kanila? Sino yung nagpapakain sa kanila? Ikaw ba? Si Lord pa rin. Hindi ka nag-iisa sa bawat laban mo sa buhay. Lagi kasama mo ating Panginoon, lagi meron kang kasama. Huwag po nating kadalasang banggitin yung hanggang dito na lamang ako. Hindi po, ang salitang ito ay hindi po para sa iyo, hindi po para sa akin. Tayo ay nilikha ng Diyos, above average tayo. Hindi tayo dito, hindi tayo nasa middle, hindi tayo dito, kung hindi above average po tayo sa tatlo. So lagi po nating tatandaan yon. Kaya kung minsan minamalit mo yung sarili mo dahil ganyan ka lang, huwag mong kontrahin yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Pinagpala ka niya, ikaw ay favored, at ikaw ay mas mataas kaysa sa iba. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya, gayon man kahit sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Verse 30, ito po ay para sa inyo, at kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kasi sa akin, wala nang bibilangin si Lord, wala na eh. Kaya sa inyo, alam niya lahat. Alam niya lahat kung ilan yung piraso ng buhok mo sa ulo. Alam niya lahat. Tapos nag-aalala ka pa. Concern na concern ang ating Panginoon sa iyo. Sa pamilya, alam ng Diyos sa sitwasyon mo, aayusin niya ang mga bagay na dapat na iayos. Mayroong assurance kay Lord na lagi kanyang sasamahan, ikaw at ang iyong pamilya. Andyan siya palagi para ibangon ka. Kapag ikaw ay nadapa, asahan mo na ibabangon ka ng ating Panginoon. At bilang panghuli, ito po ay si Jonah. Si Jonah ay inutusan ng Diyos para pumunta sa Ninibe at para ikalat ang mabuting o magandang balita. Kaya lang ang nakapangyari, hindi po sumunod si Jonah. Nagkaroon po ng problema doon sa kanyang sinasakyan. Nagkaroon ng malakas na bagyo, nagkaroon ng malakas na ulan, nagkaroon ng malakas na alon, at nabahala yung kasama niya sa bangka. At ang sabi niya, ako ang dahilan kung bakit nagkakaganito. So tignan po ninyo inutusan ni Lord
si Jonah, pero si Jonah, hindi niya sinunod si Lord. Nilulun po siya ng malaking isda. Ilang araw po siya sa loob ng tiyan ng malaking isda? Sino po nakakaalam? Ha? 3 days. Tignan po natin ito. Minsan kapag nakakagawa tayo ng hindi maganda, nakakapagsalita tayo ng hindi maayos, nakakapagdesisyon tayo ng bara-bara, tapos yung nagiging resulta, nagiging hindi maganda. Ano po yung kadalasang nangyayari sa atin? Ang nasasakripisyo palagi si Lord. Siya palagi nasasakripisyo eh. Hindi natin namamalayan na unti-unti tayong na dapat sana lumapit pag tayo nagkakamali, lumalayo tayo dahil sa ating ginawa. Tinitignan natin yung ginawa nating mali. Pero si Lord hindi po niya tinitignan yan. Kaya nga madalas po nating naririnig, hindi po isang lisensya yung biyaya. O alam natin na bago pa tayo magkasala, pinatawad na tayo ni Lord, totoo po yun. Yun po ay talagang katotohanan dan mababasa rin po natin sa Bible yun, yung nangyari po kay Judas at kay Pedro. Alam ni Lord na itatakwil siya o itatatwa siya ni Pedro. Alam din ni Lord na ipagkakanulo siya ni Judas. Pero ang ginawa ni Lord, kahit na ganun yung ginawa nila, mahal na mahal pa rin niya yung dalawa. Kaya sa atin, bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, lagi po nating tatandaan, meron man tayong mga nagawang mali, oo, merong consequences ito. Harapin po natin, pero wag tayong lalayo kay Lord. Dahil hanggang sa huli, pagdating din ng huli, sa Kanya pa rin po tayo lalapit. Si Lord, kapag nagkasala ka sa Kanya, kung ikaw lumalayo, siya dikit na ng dikit sa'yo. Kaya wag po nating isasakripisyo yung pagmamahal ng ating Panginoon dun sa mga nangyayari sa buhay natin. Kapag merong nangyayari sa buhay natin, mas lalo po nating kailangan si Lord. Hindi mo kailangan sarilinin yan. Kailangan mo si Lord dahil alam ni Lord kung ano yung dapat na gawin sa iyo. Marami na po tayong mga mensahe na narinig patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Kuminsan, nakakalimutan nga natin. Minsan, ito nilanakaw kaagad nung kaaway. Sinabi ng Lord na ganito, sinabi ng kaaway na ganito, minsan ang babalinan natin ng ating mga pandinig ay yung sinabi ng kaaway. Hindi po dapat yung sinabi ni Lord, yun yung dapat nating pakinggan. So nauna na po si Lord sa atin dun sa mga pinagdaanan po natin o yung pagdadaanan pa, alam po ni Lord na mapagtatagumpayan po ninyo yan. Yun po yung sigurado. Sigurado, mapagtatagumpayan mo kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man yung pagdadaanan mo bukas, sa bandang huli o sa huli, ikaw pa rin ang panalo. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. So ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Lagi po nating iisipin yung kagandahan ng kanyang kalooban na hindi magmamaliw, hindi po magwawakas, hindi po magsasawa sa pag-ibig sa atin. Mahal na mahal po tayo ni Lord. Kaya sabihin po ninyo sa inyong katabi, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Dahil po nalaman natin na mahal tayo ng Panginoon, palagi pa rin lalabas sa ating mga bibig na God is good. And all the time, God is good. So palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Ulitin ko po kung meron man po tayong mga na-experience na hindi maganda o hindi maayos, wag po nating isasakripisyo si Lord. Kailangan po natin si Lord. Yun po yung pinaka maganda pong bagay na dapat nating gawin sa ating mga buhay. Hallelujah.
buhay na kinalulugdan ng Diyos. Amen. May isi-share lang po ako sa inyo na may isa akong kaibigan na dati 2 pa lang yung anak niya, pumupunta siya sa bahay. Kahit na hindi man po ano yung sitwasyon namin, sa akin pa rin po siya lumalapit. Matulog siya sa bahay kahit nakakain lang kami ng noodles, saka itlog, masaya na po kami. Ngayon, hanggang ngayon po, lagi siya nag-aano sa akin na may mapapasukan ako. Nakakatulong po ako sa kanya. Ngayon nga po, kapitbahay ko pa yung pinasukan niya eh. Pag may problema siya, sa akin po siya lumalapit. Hindi man po maibigay ko man yung lahat na pangangailangan niya, at least nakakatulong po ako sa kanya. Pinag-pray ko siya, sabi ko sa kanya, yung sitwasyon mo yan, hindi po mananatili. Kasi nararanasan ko rin eh. Yung sinishare ko po sa kanya, yung nararanasan ko rin po. Kaya ang Diyos talaga mabuti. Minsan po nung nagkasakit nga po ako, di ba, nung last week nga po, pina-extra ko siya maglinis ng bahay. Tuwan-tuwa siya. Sa ganung paraan ba, nakakatulong ka sa kapwa natin. Kaya nga po sabi niya, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Sapagkat yung alay na kinalulugdan ng Diyos. Nanginginig ako. Mahirap talaga tumayo dito. Pero salamat sa Panginoon dahil sa biyaya niya, nakatayo po ako dito. Diba? Kaya ito po, ibigay natin ang ating mga kaloob. Sige po, tayo muna ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay mabuti sa bawat isa, Panginoon, na lagi po kami nagbibigay sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga kapatid namin na patuloy na nagbibigay, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon, anuman po yung pangangailangan nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, yung pera na malikom sa araw na ito ay magamit lamang na ayon lamang sa nais mo, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na humahawak po, Panginoon. Bless niyo po sila, patuloy na bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong matatanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon. Bukas, patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako.
Kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong lingkod ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen! Magandang buhay mo sa lahat.